Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Brando. Ako po ay nagmula sa Antique. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko at ng aking mga kaibigan. Ilang dekada na po ang nakakalipas noong namiesta po kami sa bayan na kung tawagin ay Sibalom. Bago ko po simulan ang kwento, itago na lang muna natin ang mga barkada ko sa mga pangalang Jerome, Pau-Pau at Joel. Noong mga panahong iyon ay pare-pareho lang po kaming nasa second year high school. Kabilang kami dati sa mga binatang kalalakihan na matigas ang mga ulo at mahilig gumala. Mahilig din kaming dumalaw sa mga piyesta kahit saang lupalop man ang lugar na iyon hanggang sa napunta nga kami sa lugar nila Anyeng. Isa rin siya sa mga naging kaklase ko dati. Buwan ng Mayo, isang lugar sa Antique. Dinumog ng mga tao ang bayan ng Sibalom. Hindi rin naman iyon nakapagtataka sapagkat ipinagdidiwang nila ang araw ng pista sa kanilang lugar. Maraming mga banderitas ang nakasabit at maraming mga bahay ang nalagyan ng mga palamuti. Halos bawat bahay ay may handa para sa kanilang mga panauhin. Hindi rin mawawala ang peryahan at mga palabas sa plaza. Marahil ay nagtataka kayo kung ba't kami napunta sa bayan na yun. Matapos kasi naming mabalitaan na may magaganap na pista sa kabilang bayan namin, napagplanuhan naming magbabarkada na dumalo doon, lalo na at may kaklase naman kaming naninirahan sa lugar na iyon na si Anyeng nga. Una kaming dumiretso ng mga barkada ko sa bahay ni Anyeng. Kuya Bari, may pagkatahimik at pagkamahinhin itong si Anyeng. Hindi rin siya mahilig makihalubilo at gumala. Sa katunayan, bihira lang kami kung mag-usap niyan. Kung hindi ko pa siya nga lalapitan at kakausapin, hindi talaga ito iimik. Sa aking pagkakaalam, ay maagang naulila sa magulang itong si Anyeng at tanging lola lang nito ang kasakasama niya sa bahay. Ang lola rin niya ang sumusuporta sa kanya at maging sa kanyang pag-aaral. Hindi pa man kami tuluyang nakarating sa bahay nila Anyeng ay tanaw na namin mula sa malayo ang mga bisita nilang nasa labas at nagsisimula ng kumain. Nagkatinginan pa nga kami ng mga barkada ko't nagbiruan na baka maubusan kami ng lumpia at pansit. Siksikan ang mga tao nang tuluyan kaming makarating sa harapan ng bahay ni Anyeng. Hindi na lamang namin ito binigyang pansin, bagkus nakisiksik na rin kami hanggang sa tuluyan kaming makapasok nga sa loob ng bahay nila. Kuya Bari, may kaliitan lang ang bahay nila Anyeng. Kagaya ng ibang bahay ay gawa rin ito sa kawayan. May iilang mga bisita rin sa loob na sa palagay ko, humigit kumulang sa 15 ang bilang at halos mga kabataan ang naroroon. Nadaanan din kasi namin kanina sa labas ang grupo ng mga kalalakihan naman na abala sa pag-iinuman. Nakaramdam pa ako ng init dahil nga sa sobrang dami ng tao at init din ng panahon. May namumuong pawis na rin sa noo ko at katawan. Hindi ko tuloy maiwasan na maitaas ang suot kong t-shirt saka pinaypay sa bahaging katawan ko. Noong lingunin ko naman ang mga kasamahan ko ay wala na ito sa tabi ko. Kaagad kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng bahay at natagpuan ko sila sa lamesa. Kumukuha na sila ng kanin at mga putahe. Napangiwi naman ako dahil sa inasta nila. Ni hindi man lang nila ako niyaya.
Agad naman akong pumunta sa pwesto nila, saka kumuha na rin ng sarili kong pagkain. 6 na lumpia ang inilagay ko sa aking plato. Naglagay din ako ng kanin, minudo, dinuguan at pansit bihon. Sa sobrang dami nga ng kinuha ko, napuno ang plato ko at muntikan pang mahulog. Maingat na ipinatong ko pa ito sa lamesa bago sumalin ng soft drink sa baso. Muli kong kinuha ang plato na nakapatong sa lamesa bago ako sumunod sa mga kaibigan ko na pumasok sa isang silid. Hindi pa man ako tuluyang nakalayo sa sala, napahinto po ako nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Nang lingunin ko ito, kunot noong mukha ni Anyeng ang sumalubong sa akin. Nagtanong pa nga siya kung bakit ako nandoon sa bahay nila ng araw na iyon at kung sino ang mga kasama ko. Napangiti pa nga ako sa kanya bago ko siya sinagot na kasama ko sila Jerome at kaya kami nandoon ay upang makikain. Nakita rin kami ng lola niya kaya pinagsabihan siya nito na asikasuhin kaming mga kaklase niya na kaagad naman niyang sinunod. Sabay kaming dalawa na pumasok sa isang silid na siyang kwarto pala nila ng kanyang lola. Naabutan pa namin ang 3 kong tropa na abala na sa pagkain. Nakiupo na rin ako sa tabi ng mga ugok na ito bago sinubo ang pagkain na daladala ko. Habang kami kumakain, nagdadaldala na ang mga kasamahan ko. Napasulyap pa nga ako kay Anyeng na tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Niyaya ko pa nga siyang kumain, ngunit umiling lang ito at tahimik na napasulyap sa bintana na katabi niya. Hindi ko na lamang binigyang pansin pa. Sa halip ay ibinuhos ko ang atensyon ko sa aking kinakain at sa kwentuhan naming magtotropa. Nang maubos ang laman ng plato namin, humirit pa kami kay Anyeng na kung pwede ay makahingi pa kami ng pagkain. Hindi naman tumanggi ito at kumuha siya. Nang makabalik si Anyeng ay may daladala itong 2 pinggan na puno ng mga nakakatakam na putahe. May dala rin siyang puto at maha blanca na kaagad naming nilantakan. Nang tuluyan kaming nabusog ay napagpasyahan naming magtotropa na gumala muna sa plaza at makiperya na rin. Niyaya pa nga namin si Anyeng. Mabuti na lamang nakisama siya sa amin kaya 5 kaming lahat na tinahak namin ang daan patungo sa plaza. Lampas 3:00 pa lamang ng hapon nang makarating kami sa peryahan. Ilang minutos lang kasi ang nilakad namin mula sa pagitan ng bahay nila Anyeng at ang plaza. Hapon na, ngunit siksikan pa rin ang mga tao sa peryahan kaya naisip na lang namin na manood ng palabas na nagaganap din sa plasang iyon. Eksaktong ang payaso ang bida sa palabas nang makarating kami kaya naman napuno ng tawanan ang bahagi ng plaza kung saan naganap ang nasabing pagtatanghal. Tawa rin ako ng tawa sa tuwing may ginagawang nakakatawa ang payaso o kilala bilang clown sa English. Sa sobrang pagkalibang ay hindi namin namalayan ang oras, Kuya Bari. Magkaagat dilim na nang matapos ang palabas, kung kaya ay napagpasyahan naming magtotropa na maglibot-libot muna saglit. Bumalik din kami sa peryahan at kaunti na lamang ang mga taong naglalaro doon. Naglaro din kami ng mga tropa ko ng larong color game at yung laro na kahubig ng sepak takraw. Hindi ko na maalala kung ano ang tawag sa laro na iyon. Pero kung ilalarawan ko ito ay baka maintindihan ninyo. Ang larong ito ay nangangailangan ng maliit na bola at lata. Ibabato mo ang bola sa mga latang nakapatong at kapag ka naubos mo itong matamaan at mahulog ay mananalo ka ng premyo. Nako, malas pre. Konti na lang sana. Bulalas ni Pau Pau matapos niyang batuhin ng bola ang lata.
Napatawa naman kami dahil sa sinabi niya. Ilang oras pa kaming tumagal sa peryahan, Kuya Bari, hanggang sa napagpasyahan na naming bumalik na sa bahay nila Anyeng. Hindi naman ito nagreklamo. Sabay-sabay pa nga kaming 5 na bumalik sa kanilang bahay. Noong makarating kami sa bahay nila Anyeng ay halos wala ng taong nandoon maliban sa mga kalalakihan sa labas na nag-iinom pa rin at halatang mga lasing na dahil nag-iinglisa na ang mga ito. Agad kaming tumuloy sa loob ng bahay nila Anyeng at noong makita kami ng kanyang lola, kaagad niya kaming pinaghanda ng aming makakain. Hindi ko naman maiwasan na matuwa dahil sa paraan ng pag-aasikaso niya sa amin. Kuya Bari, kung ilalarawan ang lola ni Anyeng ay may katandaan na ito, ngunit hindi pa rin maikukubli ang kakaiba niyang lakas. Sakto lang naman ang katangkaran nito, kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Katulad ni Anyeng ay bilugan din ang kulay tsokolate nitong mga mata. Pango ang ilong at makapal ang kulay itim niyang buhok. Dumiretso si Anyeng sa silid nito, samantalang nagpaiwan naman kami sa lamesa. Habang kumakain kami ng mga kaibigan ko ay tinatanong pa kami ng lola ni Anyeng. Halos lahat ng mga katanungan niya ay tungkol kay Anyeng at kung nalibang daw ba kami sa plaza. Marami pa siyang ikinikwento at tinatanong sa aming magtutropa. Ngunit naputol lang iyon nang may matandang tumawag sa kanya. Binigyan pa nga ng lola ni Anyeng ang matandang babae ng maiinom saka pinaupo sa isang bangko nila na gawa din sa kahoy. Noong kumalma ang matandang babae ay saka siya tinanong ng lola ni Anyeng kung ano ang nangyari, kaya kaagad nitong ikinuwento ang mga kaganapan ng gabing iyon. Ayon sa pagkakakwento ng matandang babae na itago na lamang natin sa pangalang Lola Nelia, may umataking aswang daw sa kapitbahay nila at ang salarin ay ang ikalawang asawa ng babaeng kapitbahay nito. At ang dahilan daw kung bakit naroroon daw si Lola Nelia ay para humingi ng tulong sa lola ni Anyeng. Sa aming pakikinig, doon pa lang namin napagtanto na isang albularya pala ang lola ni Anyeng, kaya nang marinig niya iyon ay hindi na siya nagdalawang isip pa at kaagad na hinanda ang kanyang mga kagamitan. Nagpresenta na rin kami ng mga barkada ko na sumama at baka mayroon kaming maitutulong sa kanila. Nung una nga, nagdadalawang isip pa ang mga matatanda, ngunit sa huli ay binigyan kami ni Lola ni Anyeng ng proteksyon at panlaban sa aswang. Bali, 6 kaming lahat at sumugod sa bahay ng kapitbahay ni Lola Nelia. Nang makarating kami sa labas ng bahay ay maraming mga tao na sa labas ang naroroon. Narinig pa namin ang usap-usapan na namatay daw ang anak na babae ni Aling Hunelia. Siya ang babaeng kapitbahay ni Lola Nelia at ang nakapangasawa ng lalaking aswang. Nagpatuloy naman sa pagpasok sa loob sina Lola Nelia at ang lola ni Anyeng na itago na rin natin sa pangalang Lola Aurelia. Narinig pa nga namin, Kuya Bari, ang mga hikbi at hiyaw mula sa loob ng bahay nila Aling Nelia. Nagpaiwan kami ng mga barkada ko sa labas ng bahay at nakinig sa usap-usapan ng mga taong naroroon. Ayon pa sa mga narinig ko, matapos daw wakwakin ng aswang ang tiyan ng anak ni Aling Hunelia ay tumakas ito. Hindi na siyang magawang hulihin ng mga tao dahil sa sobrang liksi daw ng paggalaw nito. Doon din namin napag-alaman na dati pa pala ay usap-usapan na sa kanilang bayan na aswang ang ikalawang asawa ni Aling Hunelia. Ngunit dahil sa walang matibay na ebidensya ay hindi nila ito magawang mahuli-huli.
Ilang saglit pa, dumating na ang patrol ng pulisya kaya nagsialisan ang mga tao. Hindi rin nagtagal, lumabas din si Lola Aurelia at sinabi nito sa amin na pwede na kaming bumalik sa kanilang bahay. Sinabihan pa niya kami na mag-iingat sa daan lalo na at nakatakas ang salaring aswang. Maayos naman kaming apat na nagpaalam sa kanya at sinabing didiretso na lamang kami pauwi sa aming bahay. Tinahak namin ang daan papalabas sa bayan na iyon. Napag-usapan pa namin ang mga naganap at tungkol sa nakatakas na aswang. Samot-saring reaksyon at opinyon ang ibinahagi ng tropa hanggang sa napunta na lang ang usapan sa naganap na palabas ng payaso sa plaza ng araw na iyon. Habang nag-uusap-usap, hindi na namin napansin na may kadiliman pala ang daan na aming tinatahak, lalo na at ang dala naming flashlight lang ang nagsisilbing liwanag sa aming dinadaanan. Sobrang tahimik din ng paligid maliban sa tunog ng kulisap at mga insekto. Malamig at malakas din ang haplos ng hangin, lalo na at may mga malalagong puno sa gilid ng aming dinadaanan. Habang naglalakad kaming apat, bigla na lamang kaming napatigil dahil sa hindi kalayuan. Naaninagan namin ang isang napakalaking aso na biglang humarang sa aming dadaanan. Noong tapatan namin ng ilaw ang aso ay nabigla ako at maging ang mga kasamahan ko nang masilayan ang isang bangkay ng babae na dugo ang nakahandusay sa kalsada at wakwak na ang tiyan nito. Nagulat kami dahil nakadagan sa kanya ang malaking aso habang nilalantakan ang lamang loob ng babae. Nang tumapat sa mukha ng aso ang liwanag na nagmumula sa flashlight, napatigil ito sa kanyang ginagawa bago sinalubong ng mapupulang niyang mga mata ang liwanag. Nang makita niya kaming apat, ay dumistansya ito ng ilang hakbang papunta sa amin, ngunit kaagad din na napatigil. Nanatiling nakatutok lamang ang flashlight namin sa malaking aso. Kung ilalarawan namin ito, Kuya Bari, mas malaki ito kumpara sa mga normal na aso. Kulay pulang-pula talaga ang nagbabagang mga mata nito. Nabahiran siya ng dugo at nagtatagis ang matutulis niyang mga ngipin na animoy anumang oras ay handa niya kaming atakihin at patayin. Nang dahil sa aming nasaksihan, hindi na namin maiwasang makaramdam ng kaba at takot. Napaatras kami ng mga kaibigan ko. Ramdam ko pa rin ang biglang panlalamig ng aking mga kamay at panginginig ng dalawa kong tuhod. Hindi ko rin mapigilan na mamawis dahil sa sobrang takot at kaba. Sunod-sunod na napamura ang mga kasamahan ko nang bigla itong tumakbo papalapit sa amin, kaya wala sa oras na napatakbo kami pabalik sa bayan nila Anyeng. Habang tumatakbo, hindi ko pa maiwasan na mapalingon sa mabagsik na aswang na humahabol sa amin. Sa sobrang bilis ng aming pagtakbo, aksidente pang nasira ang tsinelas ko. Muntikan pa nga akong madapa dahil doon, kung kaya mabilis ko itong hinubad at iniwan na lamang sa daan, samantalang suot-suot ko pa rin ang isa. Nagsisigaw kami at humingi ng saklolo. Takbo lang kami nagtakbo hanggang sa aksidenteng nadapa si Jerome. Napasigaw pa ito nang wag namin siyang iwan, kaya kahit natatakot man, binalikan namin siya sa kainalalayan na makatayo. "Alak lang, pare, nandiyan yung aswang! Tara na, takbo na, takbo na!" Natatarantang sigaw ni Pau Pau, kaya kinaladkad namin ang namimilipit sa sakit na si Jerome. Hindi na namin binigyan pansin pa ang reklamo nito dahil ng mga sandaling iyon ay talagang takot na talaga ako, Kuya Bari. Gaano man kabilis ang pagtakbo namin, nagawa pa rin kaming abutan ng aswang.
Hinarangan niya kami at hinarangan ang dadaanan namin, kaya sumalubong sa amin ang namumula niyang mga mata. Napasigaw pa kami ng mga barkada ko. Hindi pa man kami tuluyang inatake ng aswang ay isang tunog ng jeep ang aming narinig, kung kaya malakas kaming napasigaw na tatlo. Napatitig pa sa amin ang aswang. At bago pa tuluyang makarating ang jeep na aming narinig, nakatakas na ang nilalang. Nang dumaan ang jeep ay kaagad naming pinahinto ito at nakisakay kay Manong. Nagulat pa nga at nagtaka siya matapos makita ang aming kalagayan. Bumaba pa nga siya at tinulungan kami sa pag-alalay kay Jerome paakyat sa loob ng jeep niya. Agad naming sinabi sa kanya na mayroong humahabol sa aming aswang. Nang tuluyang kaming makasakay sa jeep niya, kaagad niyang pinaharurot ito palabas sa bayan nila Anyeng. Habang bumabiyahe kami, nagtanong pa nga si Manong driver sa amin kung ano ang nangyari sa aming kaibigan at kung bakit ito namimilipit sa sakit, kaya inilahad namin ang lahat ng aming nasaksihan ng gabing iyon. Nagsimula kami kung papaano kami nakarating sa bayan ng Sebalom, kung bakit kami napunta sa bahay ni Aling Nelia na siyang inatake ng aswang niyang asawa, at kung papaano kami hinarangan ng mabagsik na aso sa daan ng pauwi na kami. Nabuo rin sa aming isipan, Kuya Bari, na baka ang asawang aswang ni Aling Nelia na nakatakas at ang malaking asong aswang na humarang at humabol sa amin ay iisa. Nadaanan pa nga namin ang patrol ng mga tanod nang papalabas na kami sa bayan. Pinapalibutan ng mga ito ang bangkay ng babae na naging biktima ng aswang na aso na aming nasaksihan. Hindi na kami nagtangkapang bumaba at magsumbong. Sa halip ay dumiretso kami sa pinakamalapit na pagamutan. Noong makarating kami sa pagamutan, tinulungan pa nga kami ni Manong driver sa pag-alalay sa kaibigan naming si Jerome papasok sa loob ng pagamutan. Nang maihtid namin si Jerome sa loob, kaagad namang nagpaalam si Manong driver at umalis na. Sa kabutihang palad naman, hindi naman nabalian ng buto sa paa si Jerome, Kuya Bari. Bali, sprain lang daw ang nangyari sa paa at mga gasgas na natamo niya dahil sa ginawang pagkaladkad namin sa kanya. Nagpaiwan naman si Jerome sa pagamutan. Ipinaalam namin sa tiyuhin niya na nag-aalaga sa kanya ang buong pangyayari. Umuwi na rin kami nila Pau Pau at Joel sa mga sari-sarili naming bahay. Naabutan ko pa nga ang aking ina na nasa labas ng bahay at nag-aabang sa akin. Pinagalitan pa nga niya ako dahil ginabi daw ako ng pag-uwi, kaya hindi ko na nagawang naikwento sa kanya ang buong pangyayari ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa paaralan. Naabutan ko pa nga si Anyeng na nagdidilig ng mga halaman at ang mga tropa ko ay nagkakatuwaan na animoy walang nangyari. Hindi nakapasok si Jerome ng araw na iyon, kaya ipinaalam namin sa guro namin na nasa hospital itong si Jerome. Naunawaan naman nito ang sitwasyon ni Jerome at hindi na nagtanong pa. Noong break time namin, lumapit pa sa akin si Anyeng at ibinalita sa akin na nahuli na raw ang gumagalang aswang sa kanilang bayan. Nakampante naman ako dahil sa aking nabalitaan. Ngunit simula ng araw na iyon, iniiwasan ko na ang tumapak sa bayan nila Anyeng. At higit sa lahat, Kuya Bari, hindi na ako nakikipista sa kung saang lupalop man na lugar. Ang karanasang iyon ay nag-iwan naman sa akin at sa mga kaibigan ko ng matinding aral. Doon ko na napagtanto na hindi talaga ligtas ang makipista, lalong-lalo na
kung hindi mo kabisado ang lugar na pupuntahan mo. Mas mainam pa rin na manatili na lang sa loob ng bahay upang makaiwas sa anumang aksidente dahil ang panganib ay nasa paligid lamang at naghihintay ng tamang oras upang umatake. Makalipas ang 2 taon, pare-pareho kaming nakapagtapos ng mga tropa ko sa high school, maliban lang kay Pau Pau na tumigil noong tumungtong na kami sa huling baitang sa high school dahil maaga nitong nabuntis ang kanyang kasintahan. Noong nakapagtapos ako sa high school, lumuwas kami ng nakatatanda kong kapatid sa Maynila at doon na nagpatuloy ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Sa awa naman ng Diyos ay nakapagtapos ako sa Kolehiyo Cuyabari sa kinuha kong kurso na medisina at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa bansang Amerika. Ilang dekada na rin ang nakakalipas simula nang mangyari ang nakakakilabot na karanasang iyon, Kuya Bari. Subalit ang alaalang nakaraan ay nananatili pa rin sa aking isipan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po kung sakaling basahin niyo po ito sa mga susunod na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Brando. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Calvin. 29 anyos at isa akong bartender sa isang sikat na bar sa mataong syudad ng Makati. Bali, bagong subscriber po ako ng inyong channel, Kuya Bari, at masaya akong ibahagi sa inyo na hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ko napapakinggan ang mga bago ninyong uploads. Naging libangan ko na po ang makinig sa inyo, kaya naisip kong ibahagi din ang aking kwentong karanasan noong minsang ginabi ako sa daan. Sa tuwing may bago kayong upload, hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Hindi ko na po babanggitin pa ang mga pangalan ng eksaktong lugar, ng tao at ng kahit sino pang sangkot sa pangyayaring ito upang makaiwas sa panghuhusga at mga pagtatanong. Ako po ay isa sa mga taong nais ibahagi ang aking karanasang kababalaghan tungkol sa mga aswang. Malinaw na sa aking kaalaman na sila ay mga nakakahindik na klasing nilalang at hindi na dapat hangaring pang makasagupa. Siguro, sasabihin po ng iba na kaartehan lang ang aking nagiging reaksyon, pero itong nakasalamuha kong aswang ay kakaiba at nakahandang pumatay. Hindi ko po talaga akalain na sa panahong iyon ay makakakita pa ako ng isang nakakasuklam na aswang na buong akala ko ay makikita ko na lamang sa mga litrato o kaya'y mababasa sa kung anumang fictional books na naibibenta sa merkado. Kung hindi naman ay sa palabas na ginaganap ng mga artista at mga drama sa radyo na talaga namang kakilakilabot. Higit sa lahat, akala ko po parte lamang sila ng aking bangungot at mga takot. Ngunit ang totoo, nakikihalubilo na pala sa atin ang mga aswang na ito. Hindi lang natin alam kung papaano nila nagagawang makihalo sa atin na para bang mga normal lang na tao. Ang alam ko lang, Kuya Bari, ginagawa nila iyon para makahanap ng mabibiktima na alam nilang huhupa sa kumakalam nilang mga tiyan. Ang mga katulad nila ay mahirap layuan. Paanong hindi? Gayong walang mag-aakalang sa taglay nilang kagandahan at kakahayang magsimba, kumakain ng asin at bawang, ay mga aswang pala sila na katulad natin na may iniingatan ding pangontra para wag silang tablan ng mga pangontrang ibinato natin sa kanila. Maliban pa,
May mga kakayahan silang hindi halos maipaliwanag kung papaano nga ba nila ito ginagawa. Kaya nilang manghipnotismo ng tao. Kaya nilang magpanggap at manggaya ng mukha. Kaya nilang maghatid ng bangungot o di kaya ay sumanib sa taong gusto nilang maging biktima. Isa sa mga mayroong kakayahang ganoon ay si Dindo. Kilala ko siya dahil kapitbahay namin siya sa probinsya. Kuya Bari, mabait si Dindo at palabiro. Pero ayon sa usap-usapan, ang kanyang mga magulang daw ang kinatatakutang mga aswang sa aming bayan. Hindi ko gaanong pinaniniwalaan ang usapang iyon. Masyadong matatakutin si Dindo sa Panginoon para gumawa pa siya ng mga bagay na alam naming ikatutuwa ng kalaban ng Diyos. Sa katunayan nga po, hindi ko maiwasang mainggit sa kanya. Dahil nasa kanya na ang lahat ng magagandang bagay na pinapangarap ko po. Mababait ang kanyang mga magulang, suportado ang kanyang pangangailangan at hinahayaan siyang sumali sa lahat ng aktibidades sa aming lugar, kaya naman hindi ko alam kung bakit natatawag pa siyang aswang. Medyo naging ilang ako sa kanila nang kabago-bago pa lamang naming nakilala itong si Dindo. Isang transfer siya sa aming paaralan. Matalino at mahilig sa math. Tuwing recess time namin, bumubukod siya sa amin sa pagkain. Pinagtatawanan siya ng aking mga kaibigan. Kaya nga daw gustong mapag-isa nitong si Dindo dahil natatakot itong mahuli na atay ng tao ang inuulam nito. Ako na nga lang minsan ang nahihiya sa aking mga kaklase. Masyado silang mapanghusga. Ni hindi pa nga nila kabisado ang ugali nitong si Dindo ay binubuli ka agad na nila. Madalas ko tuloy siyang ipagtanggol. Noong una ay ayaw niya na nakikialam ako sa issue ng mga kapwa ko estudyante sa kanya. Wala naman daw siyang pakialam kahit siraan pa siya ng mga ito. Ngunit naging mapilit ako hanggang sa tuluyan na nga kaming naging malapit. Naging magkaibigan kami na naging dahilan para magkasama kami palagi. Kung minsan ay inaaya ko siya sa bahay namin, pero mas madalas ako ang pumupunta po sa kanilang bahay. Noong una nga, natatakot ako sa mga magulang niya. Akala ko talaga kasi kahit umaga ay nananakmal sila. Ngunit hindi naman pala. Seryoso kong tinanong si Dindo kung talaga bang aswang ang mga magulang niya. Hindi niya itinanggi ito at sa halip ay buong puso niyang ipinagtapat sa akin ang lahat. Anya, may tiwala siya sa akin kaya naman wala siyang ibang pagkakatiwalaan magmula noon kung hindi ako lamang. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Para bang isang napakalaking responsibilidad ang iniatang niya sa akin. Pero mabuti na lang, nagampanan ko naman ng maayos ang aking pangako sa kanya. Wala talaga akong pinagsabihan tungkol sa totoo nilang pagkatao. Kuya Bari, sila ay ang mga uri ng aswang na tinatawag na sigbinan. Nagiging aswang sila sa gabi pero mga hayop lang pala ang kinakain nila. Sila ang dahilan kung bakit namamatay ang ilang buntis na baka, kalabaw at kahit aso sa aming lugar. Ang sabi pa sa akin ni Dindo, hindi naman nila ginustong maging isang aswang. Nagmula lang ito sa kanilang mga ninuno na kahit anong takas pa ang gawin nila, ay hindi nila ito kayang magawa. May mga bagay din na alam kong masyadong kakaiba, ngunit sinusunod ko naman. Kapag ka dumadalaw ako sa kanila, hindi ko basta-bastang dinadampot at kinakain ang mga bagay na hindi nila sinasabing
kuhain ko. Iyon daw kasi ang pinagmumulan ng mga yanggaw. Dahil sa kasibaan na kahit iyong hindi para sa kanila ay kinakain, kaya nahahawaan ng pagkaaswang. Ang totoo nga raw, marami na silang nahawaan pero hindi na daw nila iyon kasalanan. Talagang sadyang matitigas lamang ang mga ulo ng ibang tao kaya napapahamak ng walang dahilan. Ayaw din nila na dumadalob ako kay Dindo sa gabi dahil iyon daw ang oras ng pag-alis nila upang maghanap ng makakatay na hayop. Alam kong nakakatakot sila pero kahit minsan hindi ko naranasang mapahamak sa kamay nila. Matapat na klaseng kaibigan ang mga aswang. Sila pa ang nagbabantay ng aming mga tahanan tuwing gabi. Minsan nga Kuya Bari, may nang akyat sa bahay namin para magnakaw, ay sila pa ang gumapos. Nagsilbi silang tagapagligtas namin sa panahon ng aming pangangailangan. Dahil dito, ako man ay pinagbibintangan na rin nilang aswang. Minasama ng aking mga kababaryo ang pakikipaglapit ko kina Dindo, kaya gumawa sila ng paraan upang mapatalsik ang aking kaibigan sa aming baryo. Makailang beses silang sinugod ng mga tao. Sinunog ang kanilang bahay at sinaktan, ngunit hindi sila nagpatinag. Awang-awa talaga ako sa kanila. Kaya naman, bilang pagkilala sa aming pagkakaibigan, naiyak ako sa tuwa nang bigyan sila ng aking ama ng isang munting lote malapit sa aming bahay para doon na sila manirahan. Dahil doon, hindi sila kayang saktan ng taong bayan. Dahil ang aking ama ay ang siya mismong kapitan ng aming barangay. Dahil doon, mas lalong naging malalim ang pagkakakilala namin sa bawat isa. Sa katunayan niyan Kuya Bari, sabay kaming pumasok ng kolehiyo sa Maynila. Nagbiruan pa nga kami nang malaman namin ang nais na kurso ng bawat isa. Ginusto niyang maging isang embalsamador pero pinagalitan siya ng kanyang mga magulang. Sa halip ay naging isang matagumpay siyang doktor. Nahihiya nga ako sa kanya. Ang lupang pagmamay-ari namin ay dinagdagan pa niya bilang pasasalamat daw sa kabutihang ibinigay di umano namin sa kanila. Isang araw, kinausap niya kami kasama ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng kanyang ama at ina, sila ay mga aswang at hindi magtatagal mawawala din sa mundong ibabaw. Dahil mas maikli daw ang buhay nila kumpara sa aming normal na tao. Kaya dahil kinikilala nila kaming kapamilya, ay nais nilang ibigay sa amin ang lahat ng yamang mayroon sila. Hindi ko naman inaakalain na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap namin ang mga magulang ni Dindo. Habang abala kami sa kani-kanyang trabaho, nakatanggap kami ng tawag mula kina mama at papa. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyari, pero basta na lang daw naghingalo ang kanyang mga magulang. Noong umuwi kami sa probinsya, ay ang mapaghusgang mga tingin ng bawat tao ang sumalubong sa amin. Pakiwari ko'y para bang tuwang-tuwa pa sila sa sinapit ng mga magulang ng aking kaibigang si Dindo. May naulinigan pa nga akong usapan na kaya daw naghingalo ang mga magulang ni Dindo ay dahil hinagupit ito ng latigo ni Mang Casio, ang kilalang albularyo sa bayan. Hindi ko na ito sinabi pa kay Dindo sa takot na baka magwala pa ang aking kaibigan. Pagdating namin sa kanilang bahay, nadatnan namin ang dalawang naghihingalong matanda.
Kinausap namin ang mag-asawa. Hindi naman daw nila sinasadyang mapagawi sa babuyan ng matandang Kasyo. Siguro, dala na marahil ng kanilang katandaan ay hindi na nila makontrol pa ang kanilang mga sarili. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Nalungkot ako, Kuya Barry, dahil parang nabaliwala ang lahat ng pagkontrol namin sa kanila para wag nang lumapit sa ibang kabahayan. Ang sabi pa nga ng mga magulang ni Dindo, baka daw pwede na niyang pagpahingahin ang mga ito. Napayuko ako at inisip na baka nga pagod na ang mga ito. Baka kailangan na nilang magpahinga. Masakit man, wala akong nagawa kung hindi iwanan silang magpamilya upang magkausap-usap sila ng masinsinan. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil basta na lang pumalahaw ng iyak si Dindo makalipas lang ang ilang sandali. Noong puntahan ko siya, gayon na lang ang labis kong pagkagulat nang mapagtantong ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. Labis ang pagluluksa namin ng aking mga magulang. Hindi lang basta kaibigan ang turing namin sa mga magulang ni Dindo, kung hindi sila ay aming kapamilya. Sila lang ang nakakaintindi sa panahong walang-wala kami. Gayon na lang talaga ang paghahanap ko ng paraan para kahit papaano madamayan ko ang aking kaibigan. Nalulungkot ako sa sinapit ng kanyang mga magulang, Kuya Barry. Kay buti talaga ng mga ito. Kaya hindi ko kayang isiping may mga taong halang ang kaluluwa at kasiyahan pa ang pumatay ng kapwa. Wala na naman kaming magagawa. Nangyari na ang dapat na mangyari. Kaya naman wala kaming ibang mahihiling pa kung hindi sana makarma na lang ang taong nanakit sa aming mga kaibigan. Kahit pa aswang sila, hindi naming naranasang mahusgahan. Mas marumi pa ang mga isip ng mga taong akala ko ay makakatulong sa amin pero hindi naman pala. Pinili naming umusad at magkatuwang na binigyan ng maayos na libing ang mga magulang ni Dindo. Hindi ko akalaing ikalulungkot niya ng lubusan ang katotohanan na wala na siyang mga magulang. Nagpaalam siya sa amin. Papalamig lang daw siya. Humingi siya ng dispensa na hindi niya masasabi sa amin kung saan siya tutungo. Wala kaming nagawa, Kuya Barry, kung hindi ang irespeto na lamang ang kanyang desisyon. Alam kong babalik din siya kapag natanggap na niya ang masakit na kapalaran niya. Nagpatuloy kami ng aking mga magulang sa buhay. Inasikaso nila ang lupaing ibinigay ni Dindo sa kanila. Samantalang ako naman ay bumalik sa Makati para gawin ang aking trabaho. 3 taon na mula nang huli kong makita si Dindo. Matagal-tagal na din. Nawala na kami ng balita sa kanya. Hindi ko din naman alam saan banda siya hahanapin. Isang araw, nagulat na lang ako nang makita ko siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Nagpupunta siya sa bar para magpakasaya
at iba't ibang mukha ng babae ang kanyang nakakasama. Hindi ko naman talaga balak pairalin ang aking kuryosidad kung hindi ko lang siya aksidenteng nakita noong gabing iyon. Nakita kami sa CR nang makaramdam ako ng panunubig. May kahalikan siyang isang babae. Isinandal niya ito sa dingding. Hindi ito yung tipikal na babaeng elegante, kagaya ng nakasanayan kong tinuturo niya na gusto niyang maging kasintahan. Kilala ko ang mga kilos at galawan nito. Sila ang mga babaeng tinatawag na mga pokpok. Naging maalab ang eksena ng dalawa. Tila ba sila lang ang tao sa lugar na iyon? Gusto ko siyang makausap pero hindi ako magkaroon ng pagkakataon. Sa kalagitnaan ng kanilang romansa, nagkikisay bigla ang babae sa kanyang harapan. Nagulat na lang ako at napasinghap. Unang tumatak sa aking isipan ay ang salitang delikado nang makita kong biglang nabutas ang dibdib ng babae. Bumulwak ang malapot nitong dugo kasabay ng paghugot ni Dindo sa sarili niyang kamay. Ibinaon niya pala ito doon. Nanginginig ako at nakaramdam ng matinding takot. Sigurado ako, krimen ang nakita kong ginawa niya. Maya-maya lang, nahindik ako nang ilabas niya mula sa butas ng dibdib ang puso ng babae. Tumitibok-tibok pa nga ito at umaalingasaw sa lansa. Walang habas niyang nilantakan ito kahit pa man umuungol ang kaulayaw sa tindi ng pagmamakaawa. Bago pa man niya ako mapansin, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Matagal na panahon daw niyang tiniis ang maging kakaiba, ngunit hindi na niya kayang pigilan pa. Alam niyang aswang siya, pero mas lumala iyon nang tanggapin niya ang bertud ng pagkaaswang ng kanyang namayapang mga magulang. Nagsimula lang daw ito nang makipagbasag ulo siya sa lugar ng pinaglulunggaan niya. Nagalit siya nang tinawag siyang isang aswang. Pinagbubugbog daw niya ang mga ito at walang kahit sino ang nakaganti sa kanya dahil sa taglay niyang lakas. Noong maamoy daw niya ang kanilang mga dugo, ay nakaramdam daw siya ng kakaibang uhaw na hindi niya maipaliwanag. Nang makita niyang duguan na sila, ay isa-isa niyang nilundagan ang kanyang mga kalaban at pinagkakalmot. Nagkaroon siyang bigla ng matutulis na kuko na hindi niya alam kung papaano tumubo. Noong umanga naman siya, ay nagkaroon din siyang bigla ng pambihirang pangil na hindi niya alam kung saan ito nagmula. Wala ni isa sa 4 na lalaki ang nakaligtas at nakatakas. Dahil ginutay-gutay niya ang kanilang mga katawan at kinain ang kanilang mga lamang loob. Sinimot niyang lahat at wala ni isang katiting na itinira. Ayon pa kay Dindo, tila mas lumakas siya nang makakain siya ng lamang loob ng tao. Halos panawan ako ng ulirat sa takot habang sapu-sapu ang naghuhurimentado kong dibdib. Nagdadalawang isip ako kung isusumbong ko ba siya o hindi. Isa lamang ang tumatak sa isip ko. Hindi lang hayop ang kinakain ni Dindo. Kumakain na din siya ng tao. Nang hihinang tinanong ko siya kung bakit siya nagbago. Magkaibigan kami, pero sa ginawa niya, para na din niya akong tinuring na isang pagkain. Sabi niya, masyado na daw mapanghusga ang mga tao. Wala nang pinipili, mga magulang niya o kahit siya. Desididong saktan ng mga ito. Mariin kong itinanggi sa kanya iyon. Nawalang bigla ang aking takot at sinabi sa kanya
na ako man ay kagaya niyang hinuhusgahan din. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Ayaw kong mas lalo kaming magmukhang miserable habang ang mga taong nananakit sa amin ay nagdiriwang na parang malaking halaga ang napanalunan. Maya-maya'y humarap siya sa akin at hindi ko napigilan ang mapailing nang makita ang kanyang duguang bibig. Ibang-iba na siya sa dati. Baka nga kumakalaban na siya sa Panginoon. Nalulungkot ako pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na itigil na niya ang ginagawa niya. Pagkatapos naming mag-usap ng gabing iyon, mas lalo siyang lumala. Marami na siyang nabibiktima. Karamihan ay ang mga babaeng mababa ang lipad. Napagkamalan siyang serial killer sa isang balita, ngunit walang nakakaalam na isa siyang gutom na aswang na hayok lamang sa lamang loob. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi nang makaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi ko ito pinansin nung una kasi naisip ko marami pa namang tao at maaga pa naman. Noong malapit-lapit na ako sa bahay, nang hindi ko sinasadyang mapatingala sa bubungan ng tinitirhan naming bahay. Napahinto ako sa paglalakad at makailang beses na kinusot-kusot ang aking mga mata. Sigurado ako, bulto ni Dindo ang nakita kong nasa tuktok ng bubong at pagapang na nakatingala sa maliwanag at bilog na buwan. Magulo ang buhok niya at payat na payat ang katawang tila nanlilimahid sa dumi. Iyong tipong may pinapahid na grasa sa kanyang katawan. Sa tingin ko, Kuya Bari, ay may inaabangan na naman siya. At hindi nga ako nagkamali sa aking naisip. Nagkubli siya sa dilim at hinintay ang babaeng nakita kong ginabi na sa paglalakad mula sa isang eskwelahan. Nakasuot pa ito ng uniforme at kip-kip ang mga libro. Sinagilahan talaga ako ng takot. Mukhang balak niyang biktimahin ang babae. Gustuhin ko mang siyang tulungan ay natatakot na ako kay Dindo. Palingon-lingon ng babae sa paligid na tila natatakot na. Muli kong nakita si Dindo na gumagapang sa malaking sanga ng kahoy na pinagtataguan niya. Sa tingin ko, balak niyang linlangin ang babae. Papalapit na kasi ang dalaga sa kinaroroonan niya, kaya ang ginawa ko ay sumitsit ako dahilan para mapalingon siya sa akin. Hindi ko naman akalaing isang malaking pagkakamali pala ang aking ginawa. Nagkaroon kasi si Dindo ng pagkakataon na mabilis na makalapit sa babae at dinambahan kaagad ito. Nakita ko na lang na nanlaki ang mga mata ng babae at mabilis na napaatras ito. Ni hindi ito nakapagsalita na sa labis na gulat. Dahil nasa anyong aswang na si Dindo, ang babae ay napalingon sa akin at nagmakaawang tulungan siya. Agad ko namang inabot ko ang kamay sa babae at sinubukang hawakan, ngunit umangil si Dindo at walang sabi-sabing dinambahan kaagad ang babae at sinakal. Di pa siya nakontento, dinaganan niya ang babae at marahas na hinila ang buhok nito. Hiniklas niya ang damit nito at pinadaanan ng matutulis na kuko ang balat bago niya tinusok at binutasan ng malaki ito. Biglang bumulwak ang dugo sa dibdib ng babae at naluluha itong napatitig pa sa akin dahil sa nadaramang sakit. Dito na ako tuluyang napaatras. Dahil sa takot ay nagtatakbo ako papalayo sa kanya at hindi na sinubukang tulungan pa ang babae. Alam ko namang wala na akong magagawa. Kailangan ko nang tumakas at baka ako na ang isunod ni Dindo. Sa tingin ko sa kanya, Kuya Bari, ay hindi na ito nakakakilala. Tumakbo lang ako ng tumakbo
hanggang sa tumingin ako sa aking likuran. Kitang-kita ko si Dindo na nilalantakan ang babae. Matapos yun ay tumakbo siya at naglaho na sa karimlan. Lumipas ang araw, linggo at buwan. Magmula noon, iniwasan ko na si Dindo. Hindi na kami nagkita pa. Nalungkot po ako sa sinapit ng pagkakaibigan namin. Humantong sa walang kwenta ang lahat. Nagpatianod si Dindo sa bugso ng kanyang emosyon. Kinalimutan na niya ang pagiging isang tao. Nakakalungkot isiping dati, pinili niyang maging doktor upang sa kabila ng lahat ay makatulong sa mga taong nangangailangan at makapagligtas ng buhay. Ngayon, niyakap na niya ang pagiging isang aswang. Umalis din kami, Kuya Bari, sa dati naming tinitirhan matapos kong isalaysay kina Mama at Papa ang buong pangyayari at nangyari kay Dindo. Iniwan din namin ang lupaing ibinigay nila sa amin at inihabili na lamang sa kanilang abogado, samantalang ang aming pagmamay-ari ay ibinenta namin at ginamit para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapag-asawa na ako ngayon at nagkaanak na, Kuya Bari. Ngunit hindi ko na nakita pa muli si Dindo. Nagulat na lang ako nang muling makipag-usap sa amin ang kanyang abogado sa kasinabing ang lupang ibinigay nila sa amin ay tuluyan na niyang ipinalipat sa aking pangalan. May sulat pa nga siyang pinabasa sa akin na ayon sa liham, ang ibinigay niya ay ibinigay na. Hindi na niya ito babawiin pa. Magkaibigan pa din daw kami, ngunit sadyang iba na ang kanyang mundo, hindi kagaya ng sa akin. Mataas ang pangarap niya, ngunit mababa lamang ang nakamit niya. Dagdag pa niya, isa daw siyang aswang na mababa lamang ang lipad at hindi na kailangang hanapin pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Calvin. Isang magandang araw po ang sumainyo, mga kasundo. Lalong-lalo na sa inyo, Kuya Bari. Matagal na akong sumusubaybay sa mga itinatampok ninyong mga kwento at ngayon lamang ako nagkaroon ng oras upang isalaysay sa inyo ang isang karanasan ko sa lugar ng aking lupang sinilangan, ang Bukidnon. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ronaldo. 45 anyos at kasalukuyan akong nagtatrabaho ngayon dito sa Qatar. Pamilyar po ba kayo sa nilalang na tinatawag na maninilong? Halina't makinig dahil naririto ang hindi ko malilimutang karanasan sa nilalang na ito. Oo nga pala, medyo nakakadiri ang nilalaman ng kwentong ibabahagi ko po, kaya pasintabi na lang po sa mga nakikinig. Taong 1900 at 900 po nang nangyari ang kwento kong ito. Nasa edad 12 anyos pa lamang po ako noon. Nasa ika-6 na baitang sa elementarya. Mayroon akong lolo na itago na lang natin sa pangalang Eloy. Sa panahon na iyon, Kuya Bari, 70 anyos na ito at ang kanyang asawa na si Lola Miling ay nasa 77 naman. Kahit sa kanilang katandaan, mahilig silang maglako ng mga gulay na napipitas mula sa kanilang mga pananim. Kahit pa sinasaway na sila ng kanilang mga anak at apo, kasama na ako roon,
ay ayaw nilang magpaawat, gawa ng ito na raw ang nagsisilbing ehersisyo ng kanilang mga katawan. Minsan, sinasamahan ko silang maglako kung wala naman akong pasok sa eskwela. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Lolo Eloy. Pabalik-balik na siya sa ospital, subalit hindi naman gumagaling. Hindi ko rin alam kung ano ang findings ng mga doktor na tumingin dito dahil nga sa bata pa po ako noong mga panahong iyon. Hanggang sa naibenta na ang huling lupa na pagmamay-ari ni na Lolo para lamang maipagamot siya, subalit hindi pa rin nalunasan ang kanyang sakit. Noong araw kasi Kuya Bari ay pahirapan ang pagpunta sa mga ospital gawa ng nangangailangan ng malaking halaga ang magpagamot sa doktor. Hindi katulad ngayon na mayroon ng PhilHealth. Hanggang dumating na sa puntong nakaratay na lamang sa banig si Lolo Eloy. Ayon kina nanay at tatay, naparelisa daw ang kalahating katawan ng aking lolo. Hindi na rin siya nakakapagsalita ng maayos at nangangailangan siya talaga ng masinsinang pag-aaruga. Kaya isang araw ay kinausap ni nanay ang Lola Miling. Nais ni nanay na sa amin na lang muna sila tumira, ngunit ayaw ng lola. Nay, doon na muna kayo sa amin para naman matutukan ko kayo ng tatay. Medyo distansya kasi mula rito ang tahanan namin eh. Tsaka hindi ko kaagad kayo masisilip kung may kailangan kayo. Ang saad ni nanay kay lola. Anak, huwag mo na kaming alalahanin pa ng iyong itay. Kaya ko pa namang bantayan at alagaan siya. Isa pa, hindi kami sanay ng itay nyo na iasa sa inyo ang lahat. Tugon ni lola kay nanay at ngumiti na tumingin sa akin. Pasamahan mo na lang ako rito kay Ronaldo tuwing gabi para naman hindi ka gaanong mag-alala pa. Dagdag pa nito. Naku naman, nay naman. Matanda na po kayo at alam niyo po, panahon na para kami naman ang mag-alaga sa inyo. Lalo na ngayon, may sakit pa si itay. Subalit kung yan ang inyong pasya, iginagalang ko naman. Basta, huwag kayong mag-aalinlangan na utusan si Ronaldo kung may kailangan po kayo. Araw-araw pa rin naman akong dadalaw dito para paliguan si itay. Tsaka papunta rin naman dito yung ibang apo ninyo. Tugon naman ni nanay. Kuya Bari, ang ibang kapatid ni nanay ay nasa malayong baryo na naninirahan, kaya minsan lang sila nakakadalaw kina lolo at lola. Gabi-gabi akong nagpupunta sa bahay ni na lolo't lola para samahan sila. Tinutulungan ko din si Lola Miling sa pagpapakain kay Lolo Eloy. Kung wala naman akong pasok ay doon ako tumatambay sa kanila. Ako rin ang nakatoka sa pagputol ng mga kuko ni Lolo. Madali lang kasing humaba ang mga kuko niya, kaya sa loob ng isang linggo ay halos 2 beses ko iyong pinuputulan. Kapag nasa bahay naman ni na lolo't lola sila mama at papa, ay sumasama ako kay Lola para maglako ng mga gulay. Ako po ang tagabitbit ng mga gulay at si Lola naman ang nagbebenta noon sa kanyang mga suki. Isang araw, biglang nahilo si Lola habang naglalako kami. Apo, Ronaldo, ikuha mo naman ako ng tubig na maiinom. Mahinahong wika ni Lola Miling sa akin. Kaagad naman akong tumalima. Sa pagtingin ko sa lagayan namin ng tubig ay nasipat kong ubos na pala ang dala naming tubig na inilagay sa dating lagayan ng ketchup. Naisip ko na lang bigla na manghingi ng tubig sa isang bahay na nadaanan namin. Binigyan naman ako ng tubig ng isang batang babae at kaagad ko iyong ipinainom kay Lola. Saglit din kaming nagpahinga sa lilim ng isang malaking punong kahoy.
Sa araw na iyon ay naubos naman ang mga gulay na inilako namin ni Lola Miling at hapon na kami noong nakauwi. Sa pag-uwi namin ay sinabi ko kay nanay ang nangyari kay Lola. Kaya naman ay simula noong araw na iyon ay pinagbawalan na ni nanay na maglako ng mga gulay si Lola. Ayaw sanang sumang-ayon ng matanda, subalit ipinaintindi sa kanya ni nanay na dapat na siyang tumigil para magkaroon pa siya ng iba yung lakas na maalagaan pa si Lolo. Hanggang sa isang gabi, inatake si Lolo ng matinding pag-ubo. Paulit-ulit na pag-ubo ni Lolo. Si Lola naman ay kumuha ng tubig at ipinainom kay Lolo. Nakita ko rin ang pagpatak ng mga luha ni Lola gawa ng pagkaawa sa kanyang asawa. Ako man, Kuya Bari, ay ganoon din ang nararamdaman. Nais kong pawiin ang hirap na dinadanas nito sa pag-ubo gawa ng ramdam kong tila naninikip na ang dibdib nito. Subalit ano nga ba ang magagawa namin? Sa tuwing iniihit ng ubo si Lolo ay hinahagod ko ang kanyang likod. Pinadudura rin siya ni Lola sa siwang ng sahig naming yari sa kawayan. Ang isang basong tubig ay iniisang lagok lamang ni Lolo upang kahit papaano'y maging magaan ang kanyang pakiramdam. Halos hating gabi na rin kaming makatulog. Saka pa lamang kasi dahan-dahang tumitigil ang pag-ubo ni Lolo nang dinagdagan ni Lola ang kanyang unan sa ulo. Halos gabi-gabi ay ganoon po ang sitwasyon ng Lolo Eloy. Nahahabag ako sa kanya at tanging pagdarasal lamang ang nagagawa ko sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Isang gabi na malakas ang hangin at umaambon. Inatake na naman ng pag-ubo si Lolo Eloy. Ang kanyang mga idinudurang plema ay mayroon ng kasamang dugo. Sa puntong iyon, kinabahan na ako kaya nagpaalam ako kay Lola Miling na sasaglit muna ako sa bahay upang puntahan sina Mama at Papa. Pagdating ko po sa bahay ay kaagad kong ipinaalam sa mga magulang ko ang nangyayari kay Lolo. Kaya naman ay nagmamadaling nagtungo sila sa bahay ng mga matatanda. Nagpahuli na lamang ako na bumalik doon dahil sa nagbihis pa ako ng aking damit. Sa pagtungo ko sa bahay ni na Lolo't Lola ay may natanaw ako sa silong ng bahay mula sa kanilang bakod. Isang nilalang na mayroong mahahabang braso at binti ang nakatalungko roon. Na tila ba mayroong sinisilip sa siwang ng sahig na kawayan. Ang buhaghag na mga buhok ng nilalang ay tumatabon sa kanyang pisngi, kaya hindi ko nakikita ang pagmumukha nun. Inaninag ko ng gusto ang ginagawa ng nilalang at mula sa ilaw ng lamparang nakasindi mula sa loob ng silid ni Lolo ay natanaw ko ang paghaba ng dila na inilabas ng nilalang mula sa kanyang bibig. Humahaba ng humahaba iyon at tila nanunungkit ng mga dura ni Lolo. Sa nasaksihan ko ay kinabog ng kakaibang kaba ang dibdib ko dahil alam kong hindi ordinaryong nilalang ang naroroon. Huy! Sigaw ko sa nilalang kahit ako'y natatakot. Napatingin iyon sa gawi ko at mabilis na nilisan ang silong ng bahay. Sinundan ko iyon ng tingin, subalit naglaho na ito sa dilim. Patakbo akong pumanhik sa loob ng bahay at kaagad na sinabi kay tatay na mayroong nilalang sa silong. Tinungo naman ni tatay ang labas at ang sabi wala naman daw siyang nakita roon. Noong inilarawan ko sa kanila ang nakita ko,
kaagad na napagtanto ni nanay kung anong uri iyon ng nilalang. Si Lola naman ay tila nabalisa gawa ng labis ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa. Dahil sa pangyayaring iyon, tinakpan ni nanay ng makapal na kumot ang sahig para hindi na masilip ng maninilong si Lolo. Nilagyan na lang ni nanay ng lata ng sardinas ang tabi ni Lolo upang doon na lamang siya dumura. Ay, hindi talaga maiiwasan na mayroon maninilong ang sasalakay dito. Para kasi sa kanila ay napakabango ng amoy ng iyong lolo. Kaya kailangan natin siguraduhin ang kapakanan ng iyong lolo. Heto anak, huwag mong ihiwalayan sa tabi mo sa tuwing sasapit ang gabi. Maaari mong ipanlaban ang itak na yan sa maninilong. Seryosong saad ni tatay sa akin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, habang ibinibigay sa akin ang isang matalim na itak. Tatay, ano po ba yung maninilong? Tanong ko dahil wala talaga akong kaalam-alam tungkol sa kung anong maninilong na tinutukoy ni tatay. Ang maninilong ay isang uri ng aswang na tanging mga nanghihina o may mga sakit lamang na tao ang binibiktima nito. Meron itong mahabang braso, buwaghag na buhok at mahabang binti. Gamit ang mahabang dila nila, dinidilaan nito ang mga idinudurang plema o dugo ng isang taong may sakit. Ang ginagawa nila ay inaamoy-amoy ang biktima. Tila isang bitamina ito para sa kanila at nadaragdagan di umano ang lakas ng maninilong sa tubing nakakaamoy ng taong may malubhang karamdaman na nakaratay na lamang sa banig, gaya na lamang ng lolo mo. At ang mga durang inilalabas ng mga may sakit ay katakam-takam talaga para sa mga maninilong. Mahabang salaysay ni tatay. Ano po ba ang dapat nating gawin upang maiwasan ng isang maninilong, tay? Tanong ko naman muli. Kailangan lang natin linisan palagi ang iyong lolo at huwag hayaang makasilip ang maninilong sa kanya. Sagot ni tatay. Ilang linggo rin nabantay sarado ng mga magulang ko ang aking lolo, Kuya Bari. Subalit nang magkasakit ng lagnat yung bunso namin ay natigil sa pagtungo sina mama at papa sa bahay ni na lolo. Isang gabi na sinusumpong na naman ng ubo si lolo ay may naramdaman akong may umaaligid sa bahay. Batid kong nahihirapan ng huminga si Lolo Eloy gawa ng ang kanyang mga balikat ay halos umabot na sa kanyang tenga sa tuwing lumalanghap siya ng hangin. Sunod-sunod na rin ang pagdura niya ng dugo. Awang-awa ako sa kalagayan ng aking lolo. Nasipat kong wala na sa tinutulugang sahig ni lolo ang makapal na kumot na itinabing ni nanay doon. Maya-maya'y isang malakas na pag-ubo ang pinakawalan ng lolo kasabay ng paglabas ng napakaraming dugo mula sa kanyang pagdura. Naku lolo, mukhang kailangan na namin kayong dalhin sa ospital ah. Mahinang saad ko habang hilam sa luha ang mga mata. Sa puntong iyon ay dalawa na lamang kaming gising ni lolo dahil si Lola Miling ay pinatulog ko na sa kabilang silid para naman makapagpahinga na rin siya. Ayoko na rin kasing nakikita siyang nalulungkot sa kalagayan ng kanyang mahal na asawa. Apo, Ronaldo, utal na wika ni lolo. Sa ginawa niyang iyon ay nagulat po ako. Hindi na kasi siya nakapagsasalita ng maayos. Ngunit sa puntong iyon ay maayos niyang nabanggit ang pangalan ko. Lo, nakakapagsalita na po kayo ng malinaw? Maluha-luha akong tugon dulot ng aking kagalakan. Ako ay, sa tingin ko ay hindi na ako
magtatagal. Nararamdaman ko na ang aking katapusan. Ipangako mong aalagaan mo ang iyong sarili, apo. Sikapin mong iwasan ang mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng lungkot. Lalahanin mo ang mga masasayang araw na malakas pa kami ng lola mo. Nang sa gayon ay tanging mga positibong bagay lamang ang iyong madala mula sa mga ala-ala sa amin. Sa iyong pagtanda, malinaw at maayos na pagsasalita ni Lolo hanggang sa inatake na naman siya ng sunod-sunod na pag-ubo. Kahit puno pa ako ng pag-alala at pangamba sa nakikitang kalagayan ng aking abuelo, ay may saya pa rin akong nararamdaman dahil narinig ko ng malinaw ang kanyang pagsasalita. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Kahit umuulan ay naririndi ako sa ginagawang ingay ng mga asong dinala doon ni tatay noong nakaraan. Hindi kasi ito mapakali at panay ang kanilang pag-alulong. Sa isiping baka naroroon na naman ang maninilong ay pumanaog ako dala-dala ang itak. Doon ako dumaan sa may pintuan sa likod sa kusina. Sa pagyuko ko upang silipin ang silong ay nakita ko ang aswang na dinidilaan ang mga plemang idinura ni Lolo. Nasa konsentrasyon iyong pinapahaba ang dila upang makuha ang mga dugo na inilabas ni Lolo. Doon sa may siwang ng sahig. Bawat plema na idinura ng aking abuelo ay may halong dugo at mukhang sarap na sarap pa sa pagdila ang maninilong na iyon. Hindi na ako napansin ng nilalang na nasa likuran na niya. Gawa ng abala iyon sa pagdila sa mga plema na nakakapit sa siwang at pati na rin ang mga dugong tumutulo doon. Kahit nanginginig ay ubod lakas kong tinaga ang maninilong. Tinamaan niyon sa dila at naputol ang kalahati nun. Bigla siyang napatigil sa kanyang ginagawa at napalingon sa gawi ko. Dahan-dahan siyang umatras at umalis sa kanyang kinaroroonan. At noong makaalis na sa silong ay paatras na umusad ang aswang. Hanggang sa biglang nag-iba iyon ng anyo. Gulat na gulat ako, Kuya Bari, nang tumambad sa aking mga mata ang nanghihina na si Lola Miling. Sa labis na pagkabigla ay hindi ako nakagalaw o nakapagsalita man lang. Hindi ako makapaniwala at hindi ko nais na maniwala sa aking nasaksihan. Hanggang sa kinapa ni Lola Miling ang kanyang mukha. Hinimas ang kanyang mga braso at binti. Inayos ang mga buhok niyang nagkalat sa kanyang mukha. Saka marahang nagwika. Ronaldo apo, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang mga pinagagawa ko. Patawarin mo sana ako. Sana ay mapatawad ninyo ako. Anya. At matapos na sabihin niya iyon sa akin, ay humandusay si Lola sa lupa. Kaagad ko naman siyang dinaluhan at nasilayan ko na lamang ang dilat niyang mga mata at ang maitim na usok na kumawala bigla mula sa kanyang bibig. Matapos mawala ang itim na usok na iyon, Kuya Bari, ay nagsalitang muli si Lola. Patawarin ninyo ako. Anya, bago ipinikit ang kanyang mga mata at nalagutan na siya ng hininga. Napasigaw ako, dala ng paghihinagpis at nakukonsensya ako dahil ako ang sanhi ng kanyang kamatayan. Lola! Sigaw ko habang nagpapalahaw ng iyak kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan.
Bigla akong napatda nang may tumapik sa aking balikat. Sa paglingon ko ay nakita ko si tatay. Tatay, hindi ko po alam. Hindi ko po sinasadya. Ano pong gagawin ko? Saad ko habang lumuluha. Nasaksihan namin ang lahat, anak. Kung ako man ang nasa ganoong sitwasyon, gagawin ko rin ang ginawa mo. Anya, saka niyakap ako ng mahigpit. Kinuha ni tatay ang basang katawan ni Lola at ipinanhik sa loob ng bahay. Nadatnan namin si nanay sa loob na tahimik na lumuluha. Hinagod niya ang likuran ko at pilit niya akong pinapakalma. Anak, hindi mo kagustuhan ang nangyari sa iyong lola. Oo nga't ikaw ang may gawa, subalit ginawa mo lang iyon. Ang sa tingin mo lang ay dapat talaga iyon, di ba? Lahat naman tayo rito ay walang alam na siya pala ang maninilong. Pag-aalo sa akin ni nanay. Maya-maya'y biglang nagpakawala ng isang malakas na pag-ubo si lolo. Ibang pag-ubo iyon kung ikukumpara sa mga nakasanayan na namin na pag-ubo niya. Nagmamadaling tinungo namin ang matanda sa loob ng kanyang silid tulugan. Nakataob ang pwesto nito sa hinihigaan at tila hindi na humihinga. Naalarma ang aking nanay kaya nagmadali niyang pinatihiyaya ang lolo ko. At nanlumo kaming lahat nang makita namin ang maraming dugo na nagkalat sa bibig ng matanda hanggang doon sa kanyang hinihigaang unan. Malakas ang pagpapalahaw ni nanay ng gabing iyon habang kalong ang bangkay ni Lolo Eloy. Nagdalamhati ang buong pamilya sa pagkawala ng aking lolo at lola. Matapos na mailibing ang dalawa, ay naupo ako sa ibabaw ng kanilang puntod. Sa isipan ko ay naglalaro ang mga kasagutan sa mga tanong ko noon. Kaya pala noong una kong nakita ang maninilong ay parang balisa si Lola Miling na lumapit sa akin nang makapanhik ako sa loob ng bahay. Akala ko ay nag-aalala siya na baka mapaano ang kanyang asawa. Yung pala ay nag-aalala siya na baka nalaman kong siya ang nilalang na iyon. Na kaya pala niya hinahawi ang makapal na kumot na laging inilalagay ni nanay sa sahig ay para siya'y makakain ng mga idinurang dugo ng aking lolo. Na kaya pala pagsapit ng hating gabi, nararamdaman kong tila lumalakas si Lola Miling. Subalit Kuya Bari, hindi ko lang masagot-sagot ang tanong kung papaano siya naging isang maninilong. Nahawahan ba siya o kaya ay nasa lahi na niya iyon? Nang tinanong ko naman sina nanay at tatay, ay hindi rin nila masagot ang katanungan kong iyon. Inilihim namin sa lahat ang tunay na nangyari at tanging kami lamang ni nanay at tatay ang nakakaalam sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Lola Miling. Sinabi na lang ng mga magulang ko na naunang nalagutan ng hininga si Lola gawa ng mayroon din pala itong iniindang karamdaman. Matagal na panahon din akong pinagabag ng aking konsensya, Kuya Bari. Mabuti na lamang at sa gabay ng aking mga magulang, dahan-dahan kong natanggap ang lahat. Ngayon pong 45 anyos na ako at sa edad kong ito, patuloy ko pa ring inaalala ang mga pangyayari ng gabing na maalam sa mundong ibabaw ang aking lolo at lola. Masakit pa rin para sa akin ang sinapit nila.
Gayon din ang katotohanang isang aswang ang lola ko at siya rin mismo ang maninilong na bumiktima sa kanyang asawa. Kahit ganoon pa man ang katotohanan, Kuya Bari, ipinagmamalaki ko pa rin sila at hindi ko maitatanggi na mga kadugo ko sila. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling maisingit niyo po itong kwentong ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ronaldo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.